Alam nyo ba na dito sa Legoland Discovery Center, bawal pumasok ang mga adults kung wala silang kasamang bata? Bakit parang baliktad ata, no? Ang Legoland Discovery Center ay matatagpuan sa K11 Musea na located sa Chimshachoy area. Kayang-kaya tong lakarin galing sa hotel namin, mga 15 to 20 minutes na lakad lang. Open sila from 11 a.m. to 7 p.m. pag weekdays at 10 a.m. to 7 p.m. naman kapag weekends. Pwede kayong makabili ng ticket sa Klook, tas gamitin nyo yung code na WIDA-TZN 5 off para mas makatipid kayo. Pagpasok nyo, bubungad sa inyo ang Miniland kung saan makikita nyo ang mga Lego versions ng mga sikat na tourist attractions and landmarks sa Hong Kong. At alam nyo ba na 15 na tao ang gumawa nito at inabot sila ng mahigit 5,000 hours para matapos to. Grabe no, ang galing ng pagkakagawa, very detailed, grabe yung creativity, oras at effort para matapos to. Meron din ditong iba't ibang Lego-themed play areas kung saan pwede sila maging creative at imaginative para mag-build ng kahit anong gusto nila gamit ang Lego. Pero take note lang na bawal pumasok dito ang adults kapag walang kasamang kids. Parang baliktad nga no, kasi diba sa mga indoor playground usually ang bata dapat may kasamang adult. But since ang Legoland Discovery Center ay specifically designed for kids, kailangan meron kang kasamang bata para makapasok dito. Part daw kasi yan ang child safety regulations nila. Itong build and test area ang favorite namin kahit medyo challenging para sa amin kasi hindi naman kami creative ni Daddy at wala kaming pasensya mag-build from scratch. Pero dahil gusto ni Gray Gray, ayan, nakagawa kami ng car tapos na-test namin to sa racetrack nila. Nakakatuwa, di ba? May 4D Cinema Studio din dito na marerecommend kong itry nyo. Noong una nga ayaw pa ni Gray Gray kasi gusto niya lang maglaro dun sa labas. Pero na-convince naman namin siya at tuwang-tuwa siya sa movie, pati nga kami nag-enjoy. Para sa mga active kids gaya ni Gray Gray, perfect tong Lego City Soft Play Area kasi matcha-challenge sila sa obstacle course at mga akyatan na sure naman ako na ma-enjoy din nila. At kung adventurous naman kayo, try nyo tong Merlin's Apprentice na ride. Nakakatuwa to kasi kailangan mong magpedal para umangat ka o diba may exercise pa kayo. Medyo na-frustrate nga lang si Gray Gray kasi gusto niyang magpedal pero hindi niya paabot. If ever naman na magutom kayo or mapagod sa kakalaro, pwede naman kayong kumain muna at mag-break dito sa cafe. Bumili kami nitong Lego box as souvenir na din tapos may kasama yung tinapay at juice for 99 HKD. Overall, sobrang nag-enjoy si Gray Gray dito. Parang ayaw na nga niya umuwi kahit na 3 oras na kami dito. Ang saya din kasi pwede siyang mag-independent play pero at the same time, meron siyang opportunity to play with other kids. At syempre, magkakaroon din kami ng bonding moments, diba? Kaya kung pupunta kayo sa Hong Kong at may kasama kayong mga bata, wag nyo nang papalampasin yung chance na makapunta dito sa Legoland Discovery Center kasi sure ako na mag-e-enjoy kayo dito. Pagkatapos namin sa Legoland, nilakad namin papuntang Hong Kong Cultural Center kasi gusto ko magpa-picture sa sikat na aesthetic spot dito. Buti na nga lang wala masyadong tao kaya hindi rin nakakahiyang umawra. Charot. Nakalimutan nga namin magpa-picture ulit dun sa Avenue of Stars. Dito na din kasi yon. Pero gutom na kasi kami. Tapos medyo malayo pa yung gusto namin kainan. Hinanap talaga namin tong Chung Hing Ki Shanghai Pan Fried Buns. Kasi may Michelin star daw to. So na-curious kami. Sakto nga, konti lang yung tao pagdating namin. Pero maya-maya humaba na yung pila. 46 HKD yan para sa 4 na piraso and in fairness masarap naman siya. Para siyang fried siopaw na siomai pero mas level up ganon. Basta hindi ako marunong mag-describe, itry nyo na lang, masarap siya, bet namin. At dahil kanina pa nagre-request si Gray Gray ng ice cream, hinanap din namin yung sikat na ice cream dito. Bumili kami ng isang nasa cup para kay Gray Gray for 10 HKD, tapos dalawang nasa cone for 13 HKD each para sa amin ni Daddy. Pero mas gusto daw ni Gray Gray yung nasa cone, so kay Daddy na lang yung nasa cup. Hindi din namin alam kung bakit ba sikat to kasi lasang regular vanilla ice cream lang naman siya. Pero siguro kasi siya lang yung ganitong mobile ice cream dito sa area. Na-realize namin na dito pala maraming mga kainan, di bale pagbalik namin alam na namin. Gusto din sana namin matry yung sikat na egg tarts dito, ayun nga lang sold out na siya.